Ay bahaw, anong oras na? Hindi ako makatulog. Bakit kasi nandito ka? Sana magkita tayo ulit. Sana makausap kita ulit. See you, bahaw. Ay, pamilya! So, sa mga nagbabash dyan kay Bahaw at nagsasabi na walang magkakagusto sa kanya, well, finish na. Dahil may nag-send sa akin ng video. Sino? Kasi nahihiya daw siyang mag-direct kay Bahaw kasi baka daw hindi siya pansinin. Oh, so sa akin niya pinadaan. Tap, look, and listen. Ito na yun. Teka, sino ba yan? Pwede naman sabihin. Siyempre, hindi. Surprise natin sa kanya. Ito. Ah? Excited daw. Excited. Sino yan? Sino? Pakita mo. Ito na. Ay bahaw, anong oras na? Hindi ako makatulog. Bakit kasi nandito ka? Nandito ka. Tas umuulan. Tas hindi ako makatulog. Sana magkita tayo ulit. Sana makausap kita ulit. So, ngayong gabi, susubukan ko matulog na walang kayakap. Pero, ito na lang muna. Kung wari ikaw to. See you, bahaw. Ang tanong doon, kasi si Kuya Desert kasi, kaibigan namin, pinsan ni Kim. So, pinadala din kasi yung message niya talaga sa'yo. Actually, sinend din sa akin. Kasi Okay. nauna ka lang magsabi. Sinend din sa amin, then sinend sa'yo. So, ayun, natutuwa doon kasi siya kay Bahaw. Sabi niya kasi ang sarap daw kausap kasi nung time na unang meet nila ni Kuya Desen, parang 3 oras sila yata nag-uusap. Salamat daw kasi hindi mo daw siya inalisan no, nasa tabi mo lang. Sabay-sabay tayo magsabi na, sana, oh! Pero ang tanong doon, Bahaw. Ito, isang tanong, isang sagot. May pag-asa ba sa'yo? Si Kuya Desen. May pag-asa ba sa'yo? Mag-isip ka muna. Nakakahiya naman kung isa ka Oo. Tawagan natin gusto mo. Good morning to week mo! Good morning to week mo! Kagigil. Hello, Be! Oo, napakita na namin kay Bahaw yung video na sinend mo. Kinikilig ka daw ba? Hindi, nuknukan sa kilig! Pakausap mo, pakausap mo. Gusto ba kausapin? Sige. No. Sabi. Busy kasi siya. Hindi, pero makikita kayo one of these days. Alala kasi nakapangako naman siya na magkikita kayo one of these days. Dapat suot mo rin yan, ha? Pati yung wig mo, dapat suot mo rin. Ay, pamilya! Ang dami daw basher ngayon ni Sir Manix dahil sa kumakalat na video na sinabihan niya si Shalane na pangit daw. Alam niyo mga kapatid, ito, huwag niyo masyadong siniseryoso yung mga bagay-bagay. Alam niyo, pagka off-cam po, lahat po kami sa isang bahay sa Manix house, lahat po kami is magkakasundo at lahat po ng humor namin is nagigets po namin. Ngayon po mga kapatid, pasensya na po kung hindi niyo po nagets yung humor namin or humor po ni Sir dun sa pagsabi niya kay Shalane na pangit. Actually mga kapatid, isa po si Shalane sa mga talaga namang nabibilib talaga si Sir sa talent ni Shalane, sa pinapakita ni Shalane. Huwag niyo po masyadong seryosohin ha. Huwag niyo po seryosohin yung sinabi po ni Sir Manix na yun. Sorry kung pinagtatanggol ko si Sir Manix. Siyempre, alam ko po kasi off-cam kung paano po si Sir Manix magmahal ng nasasakupan niya. Mga kapatid, sa 5 buwan na pagtira po namin doon sa loob ng Manix house, wala po kaming nakita na kahit na anong negativity na pinakita sa amin si Sir Manix. Sa totoo lang, lahat kami doon spoiled, nakabupay kami. Lahat binibigay sa amin mga kapatid. And
hindi nagkukulang financially, hindi rin nagkukulang sa lahat mga kapatid, hindi kami napapagod doon sa loob ng Manix house. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabi nyo yung face shame, ganito ganyan. Mga kapatid, ganun lang po talaga manlambing si Sir Manix sa amin. Yes po mga kapatid, ganun po siya manlambing. Ibig sabihin, pag ginanon ka ni Sir Manix, ibig sabihin nun, favorite ka. So, hindi naman sa favorite dahil lahat naman kami doon pantay-pantay, pero lahat naman kami doon mga kapatid is ginaganon din ni Sir Manix. Nataon lang talaga na si Shelly lang yun na videoan nun, pero lahat po kami mga kapatid is ginaganon ni Sir Manix. Lambing po ni Sir Manix yun sa amin. Ako, kung makikilala nyo lang talaga si Sir Manix mga kapatid, kung makakasama nyo lang talaga sa loob ng isang bahay, malalaban nyo talaga kung paano niya i-treat, kung paano niya alagaan yung mga nasasakupan niya. Tsaka dyan sa pangbabash yung mga kapatid, alam nyo ba si Sir Manix, wala namang pakialam yan. May mas pakialam pa ako kasi syempre nakakabasa ako ng mga ganun eh. Ayoko nakakabasa ng ganun about sa management na meron kami. So yun lang mga kapatid. So GB lang, love lang. So Sir Manix is Sir Manix. Love lang tayong lahat. Spread positivity and good vibes pa din tayo. So yung nangyari na yun mga kapatid is asaran lang din talaga namin yun ha. So yun lang. Sa mga nakapanood ng video ng kapatid ko na to na umiiyak siya dahil ginupitan ko daw yung bangs niya, i-explain ko po yung side ko. Kaya wag kayong magalit sa akin. So, panoorin natin kung ano muna yung talak niya. Nupit ni Kuya Eric. Nananahimik yung bangs ko eh. Alam niyo mga kapatid, hindi ko naman talaga sinasadya na gupitin yung bangs niya ng sobra hanggang dito talaga na pangit na talagang tignan. Alam niyo sa totoo lang, ayoko sanang sabihin to sa inyo kasi ayoko rin naman na i-judge niyo ako pagdating sa pagdidisiplina sa mga kapatid ko. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo na for now, ako po ang tumatayong magulang. Nanay at tatay ng mga kapatid ko, even yung ate-aya ko, ako po lahat ang tumatayong magulang nila. Madaling salita, ako po lahat ng mamanage sa kanila, ako po lahat humahawak sa kanila sa mga social media account nila, ako po lahat nag-e-edit, ako po lahat din isa sa mga umiisip na mga content po nila. Then nag-hire din po ako ng isang tao para po nagre-remind din po sa kanila kung anong oras sila mag-a-upload, kung anong ilang videos ba upload nila sa isang araw. Syempre ako po kasi is feeling ko po kasi hindi na ako masyadong mahilig sa pagbablog. The reason why kung bakit nakafocus na rin ako sa mga kapatid ko na sila naman, kasi feeling ko naman is tapos na ako, okay na ako sa sa support sa kanila, nag-e-edit sa kanila, nagbi-video sa kanila, okay na po ako doon. Alam nyo guys, sinanong ko naman sila pagdating sa mga rules and regulations namin. So, si Elaine, nag-request po siya sa akin na gusto niya na magpa-extension ng buhok. Kung mapapansin niyo po is mahaba buhok niya. Then napansin ko kasi sa kanya is yung buhok niya kasi is lagi niyang ginugupitan, ginagaya niya sila Bini Mika. Tapos magugulat siya sa mga susunod na araw, iba na yung hairstyle, yung parang square yung dito. Ginagaya niya. Tapos ngayon, hanggang sa magkaputol-putol na yung buhok niya. Then sabi niya sa akin ganun, Kuya Eric, gusto ko po magpa-extension. Alam naman natin, ang pagpapa-extension is hindi naman siya ganun kamura. Kung sa madaling salita, is mahal naman kasi talaga siya. Then sinabi ko sa kanya, o sige, pa-extension kita, promise mo sa akin na hindi mo gugupitan na yung buhok mo. 'Di ba? So naiintindihan ko mga bagets talaga mahilig maggupit-gupit ng buhok 'di ba? Lalo na yung mga kabataang babae diyan. So ngayon, sabi ko, ang kasunduan natin is hindi ka na magugupit ng buhok mo, hindi ka magugupit ng bangs mo, hindi ka magugupit. Kasi yung bangs niya ata, hindi ako nagkakamali hanggang dito na noon. So ngayon pina-extension ko siya. Then few days lang after mga wala pa atang 1 week, tinatago niya lagi yung hair niya sa akin kung hindi ko pa ma-check or hindi ko mapansin at titigan ko siya. Ginupitan niya yung bangs niya hanggang dito sa may mata. So ngayon, nagalit ako. Sabi kong ganun, pinapahaba nga natin yung buhok mo tapos ngayon gugupitan mo. How many times kang nag-promise sa akin? How many times kang nagsabi sa akin na hindi mo nagugupitan yung buhok mo? Kasi nga, nagpa-extension ka. So ano pang purpose ng pagpapa-extension mo kung gugupitan mo na naman yung ibang parts ng hair mo? 'Di ba? So ang nangyari sa akin noon is na out of control ako, ginupitan ko yung hair niya banda dito ng konti para magtanda siya. O sabi ko, ayan, ginupitan kita, yan ba gusto mo? 'Di ba? Gusto mo gupitan mo yung buhok mo? Kasi mahilig talaga siya maggupit. Then one time, nasa mood naman na ako, sabi kong ganun, o sige kako, tumutusok yung bangs mo dito sa mata, iayos natin. So ngayon, iayos dapat talaga yung bangs niya kasi hanggang dito yung bangs niya sa mata tumutusok eh. So sabi ko, para may new look ka. So hindi ko naman sinasadya, hindi ko talaga siya sinasadya. Pag ganun ng hair, ayan, hinila ko siyang ganun. So, hindi naman kasi talaga ako manggugupit. Hindi ako manggugupit talaga. So, hinila ko siyang ganun. Pag ganun ko, hindi ko alam na a-attract siyang ganun pagka ginupit siya. So, akala ko kasi pag hinatak mo, tapos ginanon mo siya, yun na yun. Tapos, ayan, sumagad. Hindi ko naman sinasadya. So, ayan, yung look niya na. So, binrake niya yung promise niya sa akin na
na hindi niya gugupitan. Ngayon naman, hindi ko naman sinasadya na gano'n yung nagawa ko sa kanya. So wala na tayong magagawa kundi ituloy-tuloy na lang yung look niya na ganyan. So huwag kayong magalit sa akin, huwag niyo ako i-bash. So sa sinasabi na ginupit ni Kuya Eric yung bangs ko, ako po si Eric, yun po yung tunay kong pangalan. Ayan, nakalagay Eric, Yuki Eric, ayan, Eric. So huwag kayong magalit sa akin kasi hindi ko naman talaga sinasadya. Ako po si Kuya Eric, si Kuya Yuki, isa lang po yun ha. So yun lang mga kapatid, love you. Ate, tignan mo yung grabe yung titig ni Eileen kay Saidi, oh. Tignan mo, te. Hindi siya, Ay, ate, hindi tinitig. Ay, sinisipat-sipat pang ganun, no? Sumisilip-silip pa. Kaya- Patingin mo, te, magkakabalikan pa yung dalawa. Ako nararamdaman ko naman, baka may chance. Magkabalikan naman ligaw. Tignan mo, Feeling ko grabe yung naman. titig niya, oh. Ay, Ano mo na, ay, grabe tong... ay, tignan mo, nagpapakyut. Papansin talaga siya. Papansin talaga siya kay Papansin Saidi. siya, oh. Ay! Hay! Ontore, buti pa to ang sweet. Alam mo yung wala ng Silane, pero meron naman ngayong Kim tsaka si Edrian. Anong tawag sa kanila? Yung ano kayo maganda? Ha, Kim Drian? Kindrian? Ed Kim. Parang mas maganda talaga yung Kim Drian. Oo Oy! nga, Kim Drian! Ay, Pwede tayo mag-tiktok saglit. Sabi kasi ni Sir Manix ay, sabi ulit. ano ginagawa niyo dito? Ay, sandali muna. Oh, ano, payag ka ba? Kim Drian silang dalawa. Kim Drian. Oo, love team nila. Pero sa pagkakalam ko, bawal kasi yan dito eh. Yung mga ganyan-ganyan eh. Bawal ba? Bawal. Pero pagkapangalan mo, Kim Drian din. Kasi Kimi. Tapos oo, pares Kim na Arda ka din. Pares kayong pangalan. Pwede yun, Kim Drian kayong dalawa. Pwede naman. Hoy, di ba bawal yun sabi mo? Hindi kasi Kim, di ba? Pwede yan basta Kim. O kaya nga, Kim din siya. Eh wala, basta Kim. Ay. So, TikTok na naman. Nagtitiktok na naman. Talaga Sabi ni ni Sir Manix, magti-tiktok Ayun tayo. lang, sabi daw ni Sir naman. Manix. Wala tayong magagawa pag sabi ni Sir Manix eh. Baka gusto niyo isumbong ko. Ay, wag! Ay, hindi. Sige na, mag-tiktok na. Sumbongera? Ay, ewan ko Tuwing dyan. nagbabanding kami ni Adrian, lagi siyang sumisingit. Ewan ka ba dyan? Anong ginagawa niyan? Tignan mo, nak. Oh. Ay, bakit ganun yung tinitiktok nila? Yung tinitiktok nila, ba't parang pang sweet? Oh. Kaya nga, pang couple yata. Ay! Parang pang couple ata. Ay, ba't pa ganun si Eileen? Ay, tignan mo si Eileen. Ba't mo nakatitig ka dyan kay Saidi? Papapansin ka masyado! Obvious na obvious ka! Papahinga. Hala, tignan mo sila. Okay lang sa'yo yan? Hala, tara na nga ate. Ayaw ng ganyan. Ginagamit niya lagi yung pangalan ni Sir Manix. Tanungin ko nga si Sir Manix bukas kung totoo. Kaya natin si Sir Manix kung totoo yung sinasabi. Eh wala kasi dyan bukas. Sige, tanungin natin. Tara na nga. Let's go.